para at least magkaroon tayo ng copy. Pwede nyong balikan later on, no, pag na-upload na natin. Okay, so si Coach Miko from City of Fire, yan, pares kami. Thank you so much kay Coach Patty for reminding me to record, no? Kasi minsan nakakalimutan ko talaga sa sobrang excited natin mag-present. Okay? Yung recording, nakakalimutan natin. Kasi para rin yun sa mga kasama natin na walang time na umattend dito. So, those videos, pinapanood natin sa kanila para parang umattend na rin sila. Kasi gustuin man nila is yung time nila hindi sasakto sa time natin. Katulad ng mga kababayan nating OFW na naghahanap din ng ganitong klasing opportunity. Alright, so thank you so much po sa inyong lahat. So, hindi na natin patatagalin. Alam ko na mga excited po kayo. And i-favor na lang po sa lahat, no, sa mga bago at sa mga nandirito po ngayon sa ating webinar. Maghanap kayo ng place na kung saan pwede kayong maka pag-focus na hindi kayo maaabala ng kung sino, no? At least para itong time na nilaan nyo ngayon, magkakaroon po ng value or magiging worth it yung pag-attend ninyo ngayon kasi mapapakinggan nyo lahat, maiintindihan nyo lahat, no? Kapag focus tayo sa ginagawa natin, no? So, yun po ang pakiusap ko. Yan. So, para at least hindi sayang yung pag-attend nyo po dito sa ating ah, ano ngayon, sa ating webinar. All right. So before we start, no, magkaroon muna tayo ng konting munting panalangin, no, bilang at least po magagabayan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi at mabigyan tayo ng knowledge and wisdom para ma-share natin sa lahat itong opportunity na to. Okay, so let me share my screen. All right. So, may mga pumapasok pa. Share natin screen natin para makapagsimula na tayo. Okay. So let's start this webinar with a short prayer. So let's bow down our head and feel the presence of our Lord in our midst. Lord, thank you for this day, for the presence of everyone in this call. For once again, we are gathered and given the opportunity to appreciate life and your words. Forgive us for our shortcomings and cleanse our hearts as we learn and live your words and example. Father, bless our endeavors, especially today's meeting. May you guide us in our discussions, and may you enlighten our minds in every decision that we make. Give us your grace that we may effectively do our parts for your greater glory. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Thank you so much po sa lahat ng nakisa sa ating short prayer. Whatever you do, it's better with a website. Introducing Hostinger. So nagiging delay yung ating internet. Okay, so right now, pag-uusapan natin ngayon, itong topic na natin. Alam ko naman na excited na po kayo, no? Palaman kung ano ba tong in-invite ako dito sa Zoom na to. Hindi ko naman alam kung anong topic or anong pag-uusapan dito, no? So, itong Zoom natin, itong webinar natin is pag-uusapan natin is all about income producing opportunity, no? So, this time, we will talk about cryptocurrency, we will talk about AI, we will talk about paano nagwo-work ang AI sa crypto. So yun ang pag-uusapan natin and how we can take advantage this season or this time
na sumabay sa industriyang ito na kumbaga mapapansin natin na nandun na parang kumbaga itong sikat na industriya na pinagkakaguluhan ng marami ngayong panahon na to, ngayong taon na to, no? So ano bang meron dito? So paano ba tayo makakasabay sa ganitong klasing industriya? So yun ang pag-uusapan natin right now. So let me share my screen again para makapagsimula na tayo officially. Okay. Alright, so may mga pumapasok, pa-admit na po muna natin. Okay. Ayan. So, please type 1 po kung nakikita nyo na yung PowerPoint ko dyan sa end po ninyo. So, kung gumagamit kayo ng cellphone right now, minsan maliit yung ah, PowerPoint, pwede nyo yung i-expand, no? I-expand nyo lang para makita nyo. No? Minsan kasi sa cellphone, nakahiga siya ano tawag doon? Portrait ba yun? Tawag doon. So, i-landscape nyo na lang, i-maximize nyo para makita nyo yung nakasulat. Okay? Para masundan din po ninyo. Alright, thank you so much po. I hope malinaw sa end ninyo yung aking PowerPoint. So, thank you so much. Marami naman pong nag-agree or nag-confirm. So, let's start this webinar. Alright, so ang pag-uusapan natin is all about making a new source of income. So, ano ba yung opportunity or ano ba yung pwede nating pasukin ngayong panahon na to? Okay? So, yun ang pag-uusapan natin. Kasi marami naman tayong pwedeng salihan or gawin na business ngayong panahon na to. Pero, syempre, ang titingnan natin, number one, trend ba to? 'Di ba? Nasa trend ba to? Kasi sa isang negosyo, kung papasok ka sa isang negosyo or investment, titingnan mo yan kung nasa trend ba siya. Kasi kung wala sa trend yung papasukin mo, medyo alanganin. Kaya nga pansin nyo, kadalasan ng mga malalaking businesses ngayon nasa online na. Okay? Kasi sabi nga ni Bill Gates, is if your business is not in the internet, dati pa niya yung sinabi, your business is out of the business. Meaning, kapag yung business mo, ang point niya, kung wala sa trend, okay, mawawala po ang negosyo niyo. Ilang businesses na po ang nawala because they don't innovate. Tama ba? Hindi sila nakasabay dun sa tinatawag natin na change, pagbabago, pag-i-evolve ng mundo. Okay? So yun ang pag-uusapan natin right now. Okay, napakarami pong opportunity sa labas na pwede nating gawin. Okay? Kadalasan kasi, kapag tinanong tayo, anong opportunity ba ang gagawin ko? Deep inside our mind, ourself, pag tinanong tayo, ito ang mga gusto natin. Number one, hindi na kailangan pag-aralan. Taas ang kamay, sino po ang gusto ng ganon? Type 1 po, no? Kung gusto mo ng mga opportunity na hindi na kailangang pag-aralan. Aba, okay. So, walang taas ng kamay. Pero siguro dito sa pangalawa meron. Or nag-type ng 1. Ayan, si Ma'am Lee ba yan? Ayan, siya daw, ayaw niya daw yung pinag-aaralan pa. Number 2, doble agad ang kita. Sino po yung ganon? Sinong gusto ng ganon? Please type 2. Please type 2 po. Kung gusto mo, doble agad yung kita. Ayun, no? Meron nag-type si Ma'am Miriam. Okay. Sino pa? Aba, ang dami. Sabi na yung pangalawa, marami. Number 3, sobrang taas ng interest. Mag-invest ka sa akin ng 5,000 pesos in just a week. Magiging 10,000 yung 5,000 mo. Sino po ang gusto ng ganon? Please type 3. Please type 3. Ayan, ang dami, no? Okay. Napakarami, no? Mabilisang kitaan. Gusto natin yung one time, big time agad tayo. Yung parang tipong nanalo agad tayo sa loto. Sino pong gusto ng ganon? Type 4 po. Please type 4. Ayan, no? Thank you so much po. And lastly,
one time, big time investment. Yung tipong naglagay ka lang ng 1,000, yung 1,000 mo, kinabukasan, naging 50,000, naging 100,000. Sino po ang gusto ng ganoon? Please type 1. Mukhang masaya to. Okay. Okay. Alright, no? Alright, no? Ito po. Ito na po ang katotohanan, no? Ilalabas na natin. Okay. Etong mga criteria na to, alam nyo ba, ito po ay ingredient or recipe. Recipe ng alin? Ayan, no? Recipe po yan ng scam. Ayan, no? I hope malinaw sa inyo to, no? Pero syempre, deep inside ourselves, lahat ito gusto natin. Kahit ako po, tanungin nyo ako, gusto ko lahat yan. But, no, paalala ko lang po sa inyo, disclaimer lang, ngayong gabi, no, paalala ko lang sa inyo para madala nyo na, habang ah, tatutulog kayo, kinabukasan, may namit kayo, nag-offer sa inyo, para alam nyo na. Ito pong mga ganitong criteria na ino-offer sa atin online, mapa-online, or kung sino man nag-offer sa atin. Those things are recipe for scam. Ingredient po ito ng scam. Kaya mapansin nyo, lahat ng mga nag-o-offer ng scam, eto po lahat yun. Nandito lahat yun. Okay? Yan, no? So, ibig sabihin, pag ganito po ang hanap natin ay scam. So, kadalasan po, ang mangyayari sa atin talaga, may scam pag ganito po yung mindset natin. So, paano ba tayo magkakaroon ng tamang pag-aalam sa tamang opportunity para hindi naman po tayo ma-scam? Okay, paano ba natin malaman? Ayan, sabi ni Ma'am Zyril, kaya nga ilang beses na ako na-scam. Okay, so wala namang problema po doon. Siyempre, kaya naman tayo nagkakamali kasi hindi pa natin siya alam. So right now, tuturuan namin kayo, i-educate namin kayo kung paano nating malalaman yung tama sa mali na mga opportunity. Okay ba sa inyo yon? Please type 1 if okay sa inyo. Tutuloy natin. Okay. Thank you so much po. At sa mga nag-participate po kanina, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Wala pong maling sagot doon, no? Okay. So, tuloy natin. All right. So, eto po kasi yung mga pinagkakakitaan natin. Since nung panahon ng lolo't lola natin, ang mga pinagkakitaan natin, number one, unang-una, na ways paano kumita ang isang tao before is number one, number one is yan, agriculture. Pag sinabing agriculture, pagtatanim, 'di ba? Farming, 'di ba? 'Yun ang mga una eh. Wala pa naman yung mga panahon ng mga machineries, wala pa noon that time, no? So ito yung unang-una. So para kumita ang isang tao, kailangan siya magtanim, mag-farming, no? Pangalawa diyan is yung tinatawag nating industrial age. Yung industrial age, nandiyan na yung pinanganak yung mga factories like paggawaan ng mga plastics, bakal, at kung ano-ano pang mga factories. Kasi ang ginawa naman ng mga factories, inopera naman yung mga farmers para magtrabaho sa kanila. Kasi ang offer nila, may benefit, 8 to 5 lang yung trabaho, hindi ka masyadong maaarawan, at least secure ka. Okay? So next is, third in generation po, yung information age. Ito na yung mga anak ng mga factory workers, ito na yung nauso yung school system. So sinabihan ngayon yung mga anak, anak, mag-aral kang mabuti para pag ikaw lumaki, karoon ng magandang grado, makapasok sa magandang company, di ba? So yung mga factory workers, yung mga anak nila, pinangaralan nila na magtapos ng pag-aaral para hindi sila maging isang factory workers lang. Para meron din silang ma-attain na mas mataas na level sa buhay, no? Yun na po pinanganak yung information age. Number 4 po yung conceptual age. Ito na yung mga tao na nauso na rito yung mga creators and inventors, no? Sasakyan, mga kung ano-anong mga gadget, no? So dito na po pinanganak 'yon. Fifth is yung tinatawag nating digital age. Nauso na rito yung internet.
Because dati po, nung panahon nang wala pang internet, yung mga mayayaman, nasa kanila lang po yung information. Kaya that time, yung information po, nakatago lang yan or naka, ano lang yan, naka, tawag nito, exclusive lang yung information para dun sa mga may kakayanan at may mataas na level sa stat or level sa sa isang community or country. No, nung nauso yung internet po, naging libre yung information. Kahit sino pwedeng magkaroon ng information. Kasi libre na yung, kumbaga, pinanganak na yung internet, no? Internet kasi walang walang tawag nito, walang boundary yung information. So next po, sa digital age, pinanganak na diyan yung mga application, yung mga tinatawag nating mga platforms, no? Na kung saan pwede nating gamitin once, okay? Yan. So, pwede nating gamitin sa pang-araw-araw na buhay natin. Like for example, itong Facebook, 'di ba? Part na yan ng buhay natin eh. Google, Amazon, 'di ba? Kung wala kang ang email, mahihirapan ka eh. 'Di ba? Sa panahon ngayon, kakambal ng email sa buhay natin, 'di ba? So, lahat po yung mga platforms na yan, ginagamit natin for entertainment or kung ano man yung ginagawa natin or sa trabaho natin, 'di ba? Napaka-importante po niyan. So, next po, yung isa sa evolution ngayon na nangyari, no? The future of human evolution, nandito na po nauso yung tinatawag na robotic age. Yung robotic age po, napapansin na natin sa panahon natin, nauso na yung automation. More on automated na tayo. Gusto na natin ng automated na, let's say for example, sa isang bahay, gusto mo yung mga appliances mo, yung tinatawag nating smart appliances, 'di ba? Na i-connect lang natin sa isang robotic assistance, pwede na nating i-on and off or kung ano man po yung gusto nating i-set up doon sa mga appliances. For example, TV, no? Gamitan lang natin ng Alexa yan, pwede na natin ma-open through Alexa. So, nauso na po ngayon yan. No? Sa ibang bansa, meron na po. Dito sa atin, ganun din, nag-a-adapt na. Robotic cooks, robotic deliveries, robotic vehicle. Pansin na natin yan sa panahon na natin ngayon. Nandyan na yung automation. Okay? And, of course, sa mga cellphones natin, nauso na rin yung AI. Artificial Intelligence. Right now po, yung mga estudyante, pansinin yung mga estudyante, sa panahon ngayon, ang dali na gumawa ng assignment. Tama po? Bakit? Nung panahon po namin, kung gusto mong mag-research, pupunta ka dun sa library. Manghihiram ka ng libro, no? Yung may binibigay pa yung librarian na parang papel, pinipilapan kung anong libro yung hiniram mo, di ba? Tapos magre-research ka doon, di ba? Pupunta ka, no? Right now, hindi mo na kailangan pumunta sa library. Sa cellphone mo lang, alam mo, gamitin mo yung ChatGPT. Lahat ng gusto mong itanong, alam na alam niya. Kahit nga sa Google lang eh. 'Di ba? Sa AI ngayon, lahat ng gusto mong malaman, no? Or gustong mong ipagawa sa AI dun sa cellphone natin, nagagawa niya. Right? Halimbawa, gusto mong sulat ng poem or poem, no? Gusto mong maggawa ng letters. Gusto mong maggawa ng mga greetings. Gusto mong mag-create ng mga captions. Gusto mong lahat na po pwede mo ng AI. Gusto mong mag-edit ng mga photos and videos. Alam nyo ba, uso na ngayon yung AI, no? With the use of AI, artificial intelligence, okay? Nagiging convenient na po yung trabaho natin. Alright, so tuloy natin. So nagkaroon po yun ng way back 2021, nagkaroon ng COVID, no? Yung COVID-19, 2020, 2021. Ang nangyari, maraming tao ang nawala ng trabaho. Sa pagkawala ng mga trabaho ng tao, ang naging takbuhan nila is para kumita at makasurvive sa pang-araw-araw is to make money online. So nakita na natin, maraming kumita sa online, maraming yumaman sa online, no? Because nabuksan nung pandemic yung online na meron palang pera sa online. Pwede pala tayong kumita, yumaman, maging karir natin yung online, no? So next,
mapapansin natin diyan, maraming nagla-live selling until now, 'di ba? Maraming yumayaman sa pagla-live selling before. Ayan. So, sa mga mag-i-start, 'di ba? Pag tayo nag-order tayo online, ang nagiging disadvantage lang naman kung right, for example, nag-order tayo online, no? Hindi natin nakikita yung product. Hindi rin natin nalalaman, minsan nakalagay doon yung arrival nung ah, parcel natin. Minsan hindi naman sakto doon sa oras. Nagkakaroon pa minsan ng mishandling, 'di ba? Nasisira yung mga gamit. So, yun po yung mga kumbaga, masasabi nating disadvantages sa online na kapag nag-order tayo. Pero all in all naman, right now, medyo nai-improve naman siya. Okay? So, kung right now, kung gusto mo mag-start ng online na business or online selling, okay, ang pinaka titignan mo, kasi titignan mo na kagad yung risk dyan. Okay? Ano ba yung magiging risk para makalculate mo? So right now, sa online selling po, there is too much competition. Kumbaga, kung magtitinda ka ng sapatos, marami na rin nagtitinda ng sapatos, titinda ka ng mga kung ano-anong klaseng products, there is already a vast kind of products sa online. So kung bago ka lang, mag-uumpisa ka lang, kumbaga, meron nga pong nagla-live selling, no? Bago lang din siya, no? Nakakawawa kasi walang nanonood, walang views, 'di ba? So ang tagal nila live selling, oh, isa, dalawa, wala nang order sa kanya kasi nga too much competition. Okay? So yun na po yung katotohanan ngayon because kung dati ka siguro nag-start nung 2020, malamang pwede kang kumita ngayon. Kumikita ka na ngayon. Pero kung ngayon ka magi-start, medyo alanganin. Okay? Next is kapag naman promote mo sa mga kaibigan, kakilala mo, 'di ba? Ang mangyayari sa iyo, minsan sin zone. Sino nakaranas ng ganun, no? Sino nag-online selling dito? Pinromote mo sa mga kakilala, kaibigan mo, yung business mo or yung product mo. Minsan, sin zone, uutangan ka pa, di ba? Mayaman ka na. Sabihin sa'yo, wala bang discount, di ba? May mga ganun pa eh. No? Yung tipong kakasimula mo lang, hihingan ka agad ng discount, di ba? So, normally ganun, no? Sa pag nag-online business ka. So, minsan message ka ng message sa mga kakilala mo, walang nagre-reply or sinisend lang yung mga message natin. Okay? So right now, isa sa pinakamagandang opportunity po na pasukin is yung trading. Okay? Ano nga ba ang trading? Okay? Paano ba tayo makapasok sa trading? So ang trading kasi, bakit maganda siya? Kasi you can do it inside your home kahit nasa bahay ka lang. Okay? Hindi mo kailangang lumabas, di ba? Kaya gustong-gusto ng tao. Okay? Not affected by pandemic or economic crisis. Ibig sabihin, kahit naman magkaroon pa ng recession or magkaroon ng tinatawag nating pandemic ulit, wag naman, di ba? Tuloy-tuloy pa rin yung trading. Kaya pansin nyo, nung time ng pandemic, alam nyo yung pinaka number one na maraming yumaman is sa trading. Kasi walang ibang gagawin yung tao, nasa bahay lang, nagtitrade. Kaya ang daming kumita sa trading nung time ng 2020, kasagsagan ng pandemic, di ba? Okay, kaya nauso sa ngayon. So, kung gusto mong matuto sa trading, kailangan mag-enroll ka sa mga courses. Okay? Pag nag-enroll ka sa mga courses, di ba? Ang trading po kasi, there is a three types of trading kung saan ka pwedeng pumasok. Number one is sa Forex. Pwede kang pumasok sa Forex. Ang disadvantage lang, there is a stop loss and wala pong trading sa weekends. Kaya pansin nyo yung mga bangko sarado pag Sabado at Linggo kasi Forex po yung ginagawa nila. Okay? And of course, sa Forex po, hindi lang naman ikaw ang nagtitrade yan. Okay? Pwede sabihin natin na nananalo ka ngayon, pero that is not a guarantee para hindi ka matalo. Okay? Sa trading, ano? Dahil hindi lang naman ikaw yung nagtitrade yan eh. There is also some big institutions, financial institutions, mga professional traders, mga AI na involved or nagpa-participate sa forex trading. Okay? So kung baguhan ka lang, wala ka pang edge doon, 'di ba? Kaya nga merong tinatawag na stop loss kasi para pag nalolos ka, pwede mong i-cut siya.
Let's say for example, na-loss ka ng 10% at pwede mo nang putulin para hindi na lumaba yung loss mo. Pwede mong gawin yon, no? Kaya lang, ang problema naman doon, kakalos ng kakalos mo, kaka-stop loss mo, naubos na rin yung capital mo. Okay? So, ganun, no? Next is stock trading. Stock trading is for long term, mga kapatid. Hindi mo pwedeng asahan yan ng pang-araw-araw. Kasi ang stock market, hindi ganun kataas kung ang forex umakyat ng 10%, ang stock market 1%, 2%. Okay? So, isa rin po sa nakita nating glitch doon, no? Glitch talaga eh. Sa stock market, kasi before po, nasa stock market kami. Ah, nag-US stock market kami, over-the-counter OTC markets, no? Nag-trade po kami sa OTC markets before. Way back 2018, 2019. Okay? Ang pinakaayaw lang namin is controlled by major shareholders. Once na nakikita ng mga major shareholders, let's say for example, mataas yung market, akala mo tataas pa, biglang magbenta sila ng bultuhan, di ba? Tapos pag nasa baba na, syempre nandyan yung emotion natin, no? Ilalabas rin natin yung pera natin, sabay bili naman sila. Okay? So ganun lang, no? Experience natin sa stock market. Next po, crypto trading. Sa crypto trading, ang kagandahan lang sa crypto trading kasi yung liquidation, alam mo yun, okay? May control ka sa pera mo eh. Okay? Number two, decentralized. Walang mangingialam sa'yo. Di ba? Yung stock market, forex, pwede pang manipulate yan eh. Etong crypto, decentralized po yan. Blockchain po yung ginagamit na technology. Kaya lahat ng transactions transparent. Okay? So yun yung kagandahan sa crypto. Tsaka yung liquidation ng pera natin, mabilis. Tsaka wala pang tax. Sa stock market, nag-try kami, di ba? Magbayad ka na doon sa pag buy and sell mo, may bayad pa rin sa pag-withdraw. Di ba? Laki, 6%. Oh. Okay. Dito sa crypto na experience natin, walang bawas kung magkano yung kinita mo. Yun din, kung magkano yung palitan ng dollar sa peso, yun po ang marireceive nyo. Yun po yung kagandahan sa crypto. Okay? So next po. Yan. So ito yung mga aralin mo, syempre. Kung gusto mo mag-trade, kailangan aralin mo yung mga yan. Okay. Mag-abang ka ng market, 'di ba? Mag-practice ka. Sabi nga ng isang professional trader, alam mo, kung gusto mong matuto sa trading, aralin mo muna yung mag-aral ka muna ng sunog kilay ng 6 months to 1 year bago ka mag-trade talaga. Kailangan magsunog ka muna ng kilay kung gusto mo maging professional trader. Okay? Yan, mga katulad yan, symmetric triangle, descending triangle, mga breakouts, 'di ba? So aaralin mo 'yan kung gusto mong maging magaling sa manual trading. Okay? But sa pag-aaral mo, kahit sabihin nating theory kasi hindi naman lahat ng theory or sinasabi sa mga training is patugma lahat nung sa market. Alam niyo ba, no? Sino naman nakatin ng mga kahit anong training, 'di ba? Yung training magkaiba sa talaga sa actual. Pag inexperience mo na siya sa actual, dun ka palang matututo ng husto. Yung training parang 20%, 30% lang yan eh. Pero yung actual na practical na talaga na gagawin mo, dun ka matututo eh. Okay? Parang gusto mong lumangoy, di ba? Hindi naman pwedeng basa ka lang ng basa. Ganito pala yung freestyle na langoy. Ganito pala yung butterfly. Ganito pala yung backstroke. Nabasa mo, alam mo na. Pag tinanong ka, paano mag-freestyle? Na-i-explain mo, di ba? Kaya lang, ang problema, nung pinalangoy ka na, bigla kang nalunod. Kasi wala kang experience. Okay? So you need all experience for you to become successful doon sa gagawin o papasukin mo namang kahit ano man yan, no? Okay? Yan. So wala pong pinanganak na agad na trader agad. Wala pong pinanganak na doktor agad, no? You will need to spend time and effort para matuto at maging master po sa
gagawin mo or papasukin mo. Alright? Kaya maraming nga i-scam kasi akala nila, ang dali lang kumita sa trading, buy low, sell high lang yan eh. Napakadali. Nandyan pa yung, dagdagan pa yung mga posting sa Facebook na lalaki ng kinikita, 'di ba? Hindi mo alam yung pinagdaanan nilang talo kasi hindi naman nila pinopost yung mga talo nila eh, puro kita ang pinopost. Nagets natin, 'di ba? Kaya ang dali nating ma-hype eh. Okay? Yan, no? So, tuloy natin, no? Kahit na maaralin mo siya, syempre, malilito ka pa rin. Tao ka eh. Okay? You all have those emotions, nervousness, overconfident, no? Okay? Nung nag-manual trading po ako, pag ang market umaakyat, nakikita ko yung ano ko, yung asset ko lumalaki din, 'di ba? Nagiging masaya ako. Mamaya pag bumababa naman yung market, lumiliit naman yung asset ko, nagiging malungkot naman ako. So nakabase yung saya at lungkot ko sa pag-akyat at pagbaba ng market. Totoo 'yan. Sa mga trader dito, 'di ba? Sino nakaka-relate doon? Okay, lalo na kung first time mo, 'di ba? Fear, takot, 'di ba? Minsan, 'di ba, kung na-experience niyo yung mga magte-trading, 'di ba? Yung lalo na yung futures trading, pag nakikita mo na malapit na doon sa liquidation mo, ayan na, nandyan na yung takot, no? Sari-sari na yung pumapasok sa isip mo. Greed, kapag nananalo ka naman, 'di ba? Gusto mo namang ibuhos naman lahat, 'di ba? Itaya mo lahat and panalo na sana. Pera na sana, naging bato pa, 'di ba? Ganyan po yung mga nangyayari sa mundo ng trading. So wala pong madali, okay? Wala pong madali. Alright. So, katulad niyan, kung ikaw naman ay trader talaga, successful trader, professional trader, o magaling ka na trader, aminin na natin, wala ka na lang talagang time. Okay? Kahit anong sabihin natin, marami nagsasabi na ang trading is, yes, you will have a financial freedom. Okay? You will gain financial freedom sa trading. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi, kung kumita ka na ngayon, hindi ka na magte-trade bukas sa mga susunod na araw, magte-trade ka pa rin. So you need time, no, para mag-trade. Kailangan mo magbasa ng mga news, di ba? So, kaya nasasabi natin na walang time freedom. Okay? Mauubos yung oras mo sa kaka-trade. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Okay? So, ganun po yun. Alright, so ano ba yung tinitrade natin? Dito, sa opportunity natin, no? Ang pinag-uusapan natin dito, ang tinitrade natin is cryptocurrency. Sa mga walang idea, ano ba yung cryptocurrency? So, right now, yung cryptocurrency po, no? Ito yung evolution niya. Okay? So, nagsimula po ito sa barter. Okay? Please type 1 kung na-experience mo yung barter. Sino po naka-experience ng barter dito? Yan, si Sir Jose, no? Sa probinsya, no? Sa mga probinsya, no, na experience po nila yung barter. Kahit hanggang ngayon, meron pa rin gano'n, no? So, before kasi, si Ma'am Cecilia, no? Before kasi, ang uso, wala pang pera eh. Barter pa lang. So, ibig sabihin, okay, ibig sabihin, para magkaroon ka ng produkto na gusto mo or para magkaroon ka ng isda, ipalit mo yan sa karne o gulay. Kaya barter. Next is yung gold. Yung gold po, nagkaroon ng value yan. No? Namimina yung gold, nagkaroon ng value. So, ibig sabihin, pwede mo nang ipalit yan sa products and services. Dahil nga, mabigat yung gold, alangan naman, dadalhin mo lang dadalhin yan kung saan ka man pumunta. Nag-create sila ng metal coins. Kasi yung metal coins, barya na siya eh. Maliliit na yung value. So kung konti lang naman ang bibilhin mo, okay, gamitan mo na ng metal coins, di ba? Alangan naman yung gold, di ba? So bibili ka lang ng kalahating kilo na isda, may dala-dala kang gold, di ba? Pag sinuklian ka, puputulin pa, di ba? So, kaya na-create yung metal coins. So, hindi naman pwedeng puro metal coins ang dadalhin mo. Ngayon nga, yung mga tao ayaw na sa coins eh, di ba? Kaya nagkaroon ng paper money.
Okay? Nagkaroon ng paper money. So, ang paper money, medyo malaki yung value niya. Okay? At pwede natin dalhin sa kung saan. No? Mas magaan siya. At nauso naman po yung plastic cards. Yung plastic cards kasi, mas maganda kasi siya, isuswipe mo na lang. So, let's say meron kang 100,000, hindi ka na magdadala ng bundle-bundle na pera, di ba? Sorry. Excuse me. So, hindi ka na magdadala ng bundle-bundle na pera, no? Para lang pupunta or may bibilhin ka. So, gamitan mo ng credit card or debit card. Next is yung electronic money. Electronic money is GCash, Paymaya, Coins.ph, ano pa? GoTime, di ba? Uso na yan ngayon eh. Marami na pong lumalabas. At kung ano-ano pang mga electronic money na pwede nating gamitin ngayon. Okay? So, nauso yan nung pandemic kasi walang contactless kasi, no? So, nauso na. Hanggang ngayon po, kahit ako, ang ginagamit ko talaga, GCash o hindi kaya cryptocurrency. Okay? So, yung pera ko, hindi ko na nilalagay talaga sa bank. Maglalagay man ako ng pera sa cryptocurrency kasi kumikita yung pera ko dun eh. Okay? Kasi kung sa bank naman ako maglalagay, pang savings lang. Pero yung pera mo na gusto mong palaguin, di ba, sa cryptocurrency. Bakit po? Ang cryptocurrency is the evolution ng pera natin na ginagamit. From the word currency, pera, no? So, ibig sabihin, ito na yung future money na ginagamit natin. So, sa ibang bansa like El Salvador, ginagamit na po siya as legal tender. Pag sinabi nating legal tender, pinapambili na siya ng mga pagkain, mga produkto, at kung ano-ano pa. Sa part din ng ibang part ng, like, for example, sa Hong Kong, ang Hong Kong po, meron na pong ATM. Kahit saan ka pumunta, ang dami pong ATM doon na pwede kang bumili at magbenta ng cryptocurrency. Okay? So, ibig sabihin, kumbaga, paunti-unti, na-adapt na natin yung cryptocurrency. Dito sa Pilipinas, no? Mamaya makikita nyo, mayroon na pong mga bangko na nag-adapt na po sa cryptocurrency. Yung ginagamit na natin. So, paunti-unti. Ngayon, habang hindi pa siya ganun ka, sabi nga, kapag hindi pa siya ganun ka ina-adapt, dapat pumasok ka na. Kasi wala na yung opportunity kapag nandun na marami nang gumagamit. Wala nang opportunity doon kasi kilala na siya eh. Ang opportunity sa pagsisimula, hindi doon sa tapos na. Okay? Tutuloy natin. Alright. So alam natin yung cryptocurrency. Cryptocurrency, maraming klase yan. Number 1, Bitcoin. Number 2, Ethereum. Number 3, BNB. USDT, Solana, Cardano, at iba't iba pang mga klase ng cryptocurrencies. Number 1 is Bitcoin, no? Bakit si Bitcoin number 1? Yan yung pinakaunang cryptocurrency sa balat ng lupa. Okay? Ang value po ni Bitcoin right now is nasa 3 million, no? 3 million isang Bitcoin. If I'm not mistaken, nung updated ngayon. Correct me if I'm wrong. Okay? Ayan. Alright, so, ang pinakamalaki is Bitcoin. Ito yung may pinakamalaking value. Isang Bitcoin nagkakahalagang 3 million pesos. Okay, yung iba, kasunod na dyan yung Ethereum at iba pang mga cryptos. No? So, ibig sabihin yan, talagang ina-adapt na natin. No? Ina-adapt na ng mundo ang cryptocurrency. Okay? So, right now, we are on corporations era. Sa cryptocurrency, sa adoption, nasa corporations era tayo. Ano bang ibig sabihin ng corporations era? Okay, pag sinabing corporations era, okay, nandyan na kasi yung pumapasok yung mga malalaking korporasyon. Like for example, Microsoft, no? Ang Microsoft po, tumatanggap na po sila ng Bitcoin and other cryptocurrency sa pag gusto mong bumili ng mga software sa Microsoft. Okay, Citibank, pumasok na rin sila sa crypto. International Bank yan, isa sa pinakamalaking bangko. Kung alam niyo yung Wells Fargo, BlackRock, no? Mga malalaking bangko sa buong mundo, mga kilalang malalaking bangko sa buong mundo ay
bumibili na rin ng crypto or nasa Bitcoin, nasa crypto na rin sila. Okay? Ikaw na lang wala. Yan. Ano pa? Bitcoin Island. Alam nyo ba yung tinaguriang Bitcoin Island, no? Sa buong mundo, may privilege tayo, no? Napakalaking privilege dahil tinaguri ang Bitcoin Island ang Boracay natin. Okay? Ibig sabihin, pag pupunta ka sa Boracay, tinatanggap na po ang Bitcoin or cryptocurrencies. Okay? So, kapag pupunta ka sa Boracay, pwede mo lang gamitin yung cryptocurrency mo para mag-book ng hotels at mag-book ng or kumain sa restaurant. Okay? Next po dyan, ang Pilipinas ay rank 8 in the world in crypto ownership. Meaning, talagang ang bilis din nating maka-adapt. Kasi pang number 8 tayo eh. Sa buong mundo, di ba? Okay? And third highest country in Southeast Asia na nag-a-adapt sa crypto. Third highest country, di ba? Ganun kabilis ang Pilipinas. So, wag na tayong magpapahuli. Okay? So, nung pumunta kami, way back July 2023, pumunta po kami sa Hong Kong at nagulat kami kasi ang plan talaga namin maghanap ng mga crypto ATM at nagulat kami sa Hong Kong, napakaraming crypto ATM pala doon. Lalo na ngayon, no? Kasi ang Hong Kong po ay naging crypto hub. Kaya sa mga kababayan natin sa Hong Kong, no? Napaka-privilege ninyo kasi kung magi-start ka ngayon sa crypto, diyan sa Hong Kong, talagang ano na, talagang officially ano na talaga, no? Tinatanggap na nila yung cryptocurrency. Okay? Yan. Ilan sa mga napuntahan naming mga ATM na pwede ka mag-buy or mag-sell ng cryptocurrency mo. Okay, mag-withdraw ka. Lalabas dyan, Hong Kong dollar. Kung gusto mong ipalit siya sa cash. Okay? Yan. Dito naman sa Pilipinas po, ang nag-adapt naman dito agad na bangko is yung Union Bank. Kaya kung gusto mo mag-open ng bank, maganda sa Union Bank kasi nag-adapt na sila sa cryptocurrency eh. No? Yung ibang bangko, susunod na rin yan. Okay? At sabi nga natin, we are in the corporations era. Ano-ano ba yung mga malalaking korporasyon na nasa blockchain and cryptocurrency na? Okay, kung sa bank and finance, nandyan yung HSBC, no? Nasa blockchain and crypto na rin sila. Yung Visa, no? Yung Ford, yung Pfizer, alam natin yan. DHL, FDA. Okay? Ano pa? No, ang dami pong malalaking korporasyon na right now na nag-a-adapt sa cryptocurrency at blockchain. Okay? Ayan. So, pag-usapan muna natin tong history na nangyari sa Bitcoin at kung nasa na tayo ngayon. Okay? Sa Bitcoin po, ang nangyari kasi sa Bitcoin, way back 2008, 2009. Okay? Ayan. Dito, sa baba na nakikita natin, way back 2009 or 2008, no? Ang Bitcoin po, ang price lang niya is nasa sentabo. Kumbaga, itong buong side na to from 2008 from 2009 to 2012. Lagyan natin ng ano siguro. 2012. Yan. Ang nangyari po dito, ito po yung era ng Pioneers era. Tawag nating Pioneers era kasi dito nagsimula ang Bitcoin. Ngayon, hindi pa masyadong pinapansin. Ang alam pa lang yan yung mga developers, mga IT guys, di ba? Yung mga mahilig sa crypto, blockchain, di ba? Sila lang muna yung may idea. So, tinry nila, so nakita nila umakyat yung value hanggat sa pumalo po yung value from centavo naging $10. So, 500 pesos yan, no? Kung palit natin dito is 50, di ba? 500 pesos yon. So, malaking bagay, no? Umakyat siya ng ganong percentage. So, ang bilang niyan is, etong nakikita nating kulay blue is 4 years po. 4 years or 3 years, 4 years, no? 4 years ang bilang nito. So, ibig sabihin, 2009 to 2012, that's Pioneers era. So, 2012, next era is yung tinatawag nating speculators era.
2012 to 2016. Okay? Etong speculators era, yung mga tao dito na pumasok sa crypto is yung mga investor siguro na nag-try lang. Sige, tingnan natin. Mukhang promising tong Bitcoin. Okay? Kasi umakyat yung value niya from centavo naging $10. Sa isang investment, napakalaking gain na po yun, no? So, tinignan nila. So, nag-try sila. Until such time, umabot po yung value sa $1,000. Biruin mo yun from 10,000, from $10 to $1,000. Ibig sabihin, sa peso, kung 500 pesos, naging 50,000. So, happy yung mga investors, yung mga speculators from 2012 to 2016, kumita sila rito sa side na to. Okay? So, 2016 to 2020, ito yung tinatawag nating retail trader. Retail trader. Dito pumasok po yung mga nagtitrade sa stock market, nagtitrade sa forex, yung mga trader doon. Nakita nila na potential itong Bitcoin. So pwede nating pasukin. Pwede nating i-trade to. Pwede tayong mag-invest dito. So from $1,000 kasi tumaas yung demand, umabot po or pumalo ang price sa $10,000. Biruin mo yun, yung 50,000 mo naging 500,000. 'Di ba? Okay? So yan po yung pinakamataas na itinaas ng Bitcoin. Okay? Nung panahon ng retail trader, 2016 to 2020. Next era po. Ayan na. Dito na tayo pumasok nun. 2020 to 2024. Itong panahon na to. 2024. Anong nangyari po? Noong 2021, yan, konting story lang, no? Nangyari doon, pumalo po ang presyo ni Bitcoin. Ang pinakamataas na inabot niya is pumalo siya ng 3.5 million pesos. Sa tingin mo, pwede bang ulitin ni Bitcoin yan? Right now po, ang presyo, di ba? Ang present price ngayon ni Bitcoin, kung di ako nagkakamali, is 3 million pesos. Konti na lang, may hit niya na rin to. Yung pinakamataas, all-time high na tinatawag natin. Di ba? Kaya mapapansin nyo po, kung titignan mo yung history niya, yung pinakamataas dito sa Pioneers era, yung next era na yon mas mataas na. Sa speculators era, yung next era na retail trader, mas mataas na. Okay? From retail trader, yung next na era, yung corporations era, mas mataas na. 3.5 million na, no? Dito, almost nasa more than ano lang eh. $10,000. Sa tingin nyo, di ba? Ayan, no? Andito na tayo eh. Tama itong line na to, alam nyo? Tama itong ano na to eh, projection na to eh. Kasi etong government's era, dito na rin papasok yung halving. On the next April, etong April 2024, magkakaroon na ng halving. So possible, hindi ko sinasabi, hindi ako financial advisor, pero possible, sa nakikita natin, possible na umakyat pa ang value ni Bitcoin from ngayon na 3 million, no? From $60,000 to $100,000 pataas pa ngayong taon. Kasi bakit po? Ito lang yan. Number one. Okay? Number one po na tinitignan natin dyan is yung value ni Bitcoin. Ilan lang ba ang value ni Bitcoin? Ang value po ng Bitcoin, I mean yung supply. Supply na meron sa Bitcoin po is 21 million. Law of supply and demand. Pag marami ang demand at kukonti na lang ang supply, tumataas yung presyo. Nakuha natin, ulitin ko. Kapag po ang supply ng isang bagay is kumukonti kasi dahil dumarami yung demand, tumataas yung demand, tumataas yung presyo. Example mo na lang yung sibuyas nung nakaraan. 'Di ba? Yung sibuyas nung nakarang, 'di ba, last year, bakit siya nagmahal? Kasi tinatago yung mga sibuyas, 'di ba? Kaya nagmahal, kumonti yung supply ng sibuyas. So, anong tendency nun? Sa market, tataas ngayon yung presyo.
Okay? That's the reason na ang supply ng Bitcoin, ang nailabas na po ng Bitcoin is nasa ngayon, nasa 20 million. At alam nyo ba, ito po ano, ito yung update po ngayon. Alam nyo po ba, ang mga korporasyon po, every day, no? Every day po, bumibili sila ng 7,000 to 8,000 Bitcoin. Mga malalaking korporasyon, mga bangko, financial institutions, mga malalaking businesses, bumibili sila ng 7 to 800 Bitcoin per day. Para may idea po kayo. Per day. Pero, ito po, ang namimina po na Bitcoin, okay, per day is 900 Bitcoin lamang. 900 Bitcoin lang. So sa tingin nyo, tataas ba o bababa ang value ng Bitcoin? Kung ang demand sobrang taas, 7,000, biruin mo 7,000 Bitcoin to 8,000 Bitcoin every day ang binibili. Tapos ang namimina lang per day is 900. Ano mangyayari? Ayan, no? Magsushoot up ang value. So where is the opportunity? Ang tanong ko sa inyo, nasan yung opportunity? Next year ba? Next year ba o ngayon na? Yun ang tanong ko. Okay? So, ngayon may idea na kayo guys. Alam niyo na kung ano yung aabangan natin. Okay? Alam na natin kung nasan ngayon ipoposisyon yung sarili natin. If you have no plan, no, magkaroon ka na ng plano ngayon kung saan mo ipoposisyon yung sarili mo. Okay? Doon ba sa winning end o sa losing ends? Okay? So, yun lang po ang question ko sa inyo ngayon. So, right now, para ka kasi makapag-accumulate ng Bitcoin o cryptocurrency, the only way for you to accumulate cryptocurrency or Bitcoin is to trade. Mag-trade ka. Kaya lang, ang sagot mo sa akin, sir, hindi ako marunong mag-trade. Okay? Kasi yun lang yung paraan natin para kumita tayo or magkaroon tayo ng cryptocurrency. Makapag-ipon tayo, makapag-accumulate tayo para pag-akyat ng price, next 2025 or 2026, okay? Nakita natin yung price umakyat, no? Panalo tayo, di ba? Okay? So the only way for you to accumulate cryptocurrency and Bitcoin is to trade. So paano tayo magte-trade? Ayan na. Ito na yung next na pag-uusapan natin. Okay? So right now po, okay, ang cryptocurrency nire-regulate na rin po ng iba't ibang government or iba't ibang countries. Like for example, sa US, ano? Sa US po ngayon, niregulate na po yung inaprobahan na rin yung Bitcoin. Isa yun sa dahilan kaya umakyat rin yung value ng Bitcoin. Na-approve na kasi ang Bitcoin sa yung tinatawag natin na Bitcoin ETF. Meaning, pwede mo nang mabili ang Bitcoin with stock market, di ba? Okay? And pangalawa, yung ibang mga tokens like ETH and Solana at iba pang mga tokens po, ina-apply na rin ngayon sa ETF. Okay? So kasi doon na tayo pupunta eh. And bakit kasi nire-regulate na yung mga cryptocurrency? Why? Based dito sa sinabi rito, no? Tignan natin. Based dito sa sinabi dito, basahin natin, no? Para meron tayong ano, reference, ano? Based po rito, the growth of cryptocurrency from speculative, ayan, no? Basahin nyo. From speculative investment to a new asset class. Ano ibig sabihin nun? Dati kasi speculative lang siya. Ibig sabihin, wala pang masyadong, hindi pa siya legal na talagang masasabi natin na approved by government. So right now, ang cryptocurrency is a new asset class. Bago na siyang klase ng asset na pwede na nating pwede tayong mag-invest doon, pwede tayong mag-accumulate, pwede tayong magtago ng ganitong klaseng asset, which is cryptocurrency. Kaya siya kailangang i-regulate. Pag na-regulate yun, mas lalong maraming papasok kasi nga, yung mga government institution naman ang papasok sa cryptocurrency.
Mas okay yun ngayon. Alam mo kung bakit? Kung magkaroon na tayo ng cryptocurrency, ma-regulate na sa Pilipinas, mababawasan po yung mga kurakot. Kasi transparent eh. Malalaman mo kung saan napunta yung mga pera. Kasi transparent po yung transaction ng cryptocurrency. Hindi katulad ngayon, di ba? May mga tinatawag na, anong ano yun? Confidential fund. Hindi mo alam kung saan ginagamit. Diba? We don't know. Hindi naman ako ano sa politika. Pero, ang kagandahan ng cryptocurrency is for us, para sa mga mamamayan, is maging transparent yung government natin. Okay, regarding sa pera. Okay, nakita na kasi natin yung ano sablay, di ba? So sa old system ng pera, nakita na natin marami ang sablay. Okay? Mas okay siguro na magkaroon tayo ng bagong system which is yung cryptocurrency. Okay? So, next is what to do next to prepare for the future. So, anong gagawin natin, sir? Gusto kong mag-accumulate ng crypto. Kasi, ito pala dapat ang tamang timing. Okay? So, right now, we need to accumulate and generate Bitcoin and cryptocurrencies using our tool, yung tinatawag nating AI, which is yung Royal Q. So, si Royal Q po, ito po yung bot na kung saan siya po yung magte-trade para sa atin. Literally. Literally na siya po yung magte-trade para po sa atin. Meaning, ang gagawin lang natin is isi-set lang natin tong tool na to, i-connect natin sa CryptoBank natin para po gagawin niya, siya na po yung magba-buy and sell. Okay? Yan. So, excuse lang po. Malulobat lang ako. Okay, so nagkaroon lang tayo ng commercial. Please type 1 kung nandyan ba kayo. Excited na ba kayo malaman kung ano yung Royal Q? Okay. Thank you so much po sa mga nakikinig. Talagang buhay na buhay pa. Wala pa bang natutulog? Baka meron na natutulog, ano? Okay, thank you so much po sa inyong lahat. Tuloy natin, guys, no? Yan. So, there are two ways to accumulate cryptocurrency dito sa Royal Q, sa opportunity natin, which is yung AI trading. Trading stands for Artificial Intelligence Trading. Ibig sabihin, yung artificial intelligence na to, kaya niyang i-automate yung buy and sell ng sa crypto bank mo. Number two, subscription business. Yung subscription business po, pwede tayong kumita ng cryptocurrency by doing this business. Okay? So, Royal Q is the new generation trader. Okay? Ito po yung kanyang form or yung file na registered po tayo sa California, no? Ito po yung form na pwede niyo screenshot wherever kailangan niyo ng proof, no? Na tayo po ay isang registered uh, entity. Ayan. So, tuloy natin. Ang Royal Q po, ang trabaho niya, okay, is to buy and sell. So, paano magba-buy and sell? Ilalagay ba natin yung pera natin sa robot? No. Hindi natin ilalagay sa Royal Q yung pera natin. Ilalagay natin yung pera natin dito sa mga crypto bank na kung saan ito lang po yung legitimate na doon lang tayo maglalagay ng pera at magba-buy and sell ng crypto sa Kraken, Indodax, OKX, HTX, Bybit. Top 10 po yan na mga crypto exchanges na kung saan doon lang tayo nagbabay and sell. Hindi mo rin ibibigay yung pera mo sa kahit na kanino. Dapat nandito lang sa account mo na to na HTX, Bybit, dito sa atin ang ginagamit natin is HTX, ano. So diyan lang natin ilalagay yung pera natin para ibabay and sell ng robot yung pera natin. Okay? So wala po sa Royal Q yung pera natin. Nandito sa mga crypto exchanges na kung saan yan po yung ginagamit natin. So ang strategy ng robot is quantitative strategy. Sinabi dito na ang quantitative strategy is a mathematical and statistical models to make trading decision.
Ibig sabihin, hindi nakabase sa emosyon yung trading na ginagawa ng bot. Kasi wala namang emosyon yung robot, 24/7 na magba-buy and sell para sa atin. And of course, etong robot is connected with different crypto exchanges na approved of Royal Q. Okay? So yan po yung list na pwede nyong gamitin. Alin man dyan po pwede nyong gamitin. Okay? Sa Royal Q po, both primarily objective is to make profits for you. The potential profit po is 0.5% to 5% per day depending on volatility. Hindi po ito fix kasi may mga pagkakataon ng market po pababa. Okay? So the only way ang ginagawa ng robot, is magbabay lang siya. So paano ba nangyayari 'yan? Okay? When the market goes down, pag bumababa po yung market, ganito po kasi naglalaro ang market. Pag bumababa po ang market, ang mangyayari, ang gagawin lang niya, okay? Ang mangyayari sa market will always recover. Bakit po nag-always recover? Kasi ang galaw lang naman ng market is uptrend, downtrend, minsan sideways. Okay? So yun lang naman po ang galaw ng market, no? When the market goes down, the market will always recover. Okay? Next is, okay, kapag naman bumababa po yung market, ang ginagawa ng bot, kasi madali lang naman kumita pag umakyat yung market, kahit sino, pwedeng sabihin magaling siya mag-trading, di ba? Kasi ang market pataas. Tawag natin dito bullish. Okay? Kahit sino pwedeng maging magaling na trading. Pero based on our experience nung time nung bearish, maraming mga trader ang magagaling na trader, kuno, dati, nung naabutan namin yung bullish, biglang nawala. Di ba? So, pag pababa kasi yung market, dito mo makikilala kung sino talaga ang totoong trader. Why? Kasi hindi lahat, kumikita pag pababa ang market. Ang robot po, ang ginagawa niya, when there is an opportunity, nakakapag-sell siya, kahit maliit lang yan, kahit 1% yan, magsisell siya dyan. Okay? Kahit pababa yung market, meaning pwede siyang mag-earn kahit po ang market pababa. Kasi hindi naman totally straight pababa pag bumababa. Mayroon pa rin fluctuation. So, mayroon pa rin chances na pwede siyang mag-sell. At least 1%. So, yun po ang ginagawa ng robot natin, no? So, tuloy natin siya. Okay? Nasusundan po ba? Please type 1. So, sa robot po, volatility is good. Why? Pag sa manual kasi, ang kailangan mo matutunan, technical analysis. Ang technical analysis, para ka matuto, dapat dyan straight, consistent na nagtitrade ka. Consistent na kailangan mo matalo. Tanggapin mo na matatalo ka at maraming perang may tatalo mo kapag nagtitrade ka. No? Na wala kang pang-idea, zero knowledge ka, di ba? So, totoo yan, no? Kailangan mong mabasa ng news, fundamental analysis. Emotion, kailangan mo ma-master. Sa pagtitrade po, napaka-importante na master mo yung emotions mo. Kasi, pwedeng, yan kasi minsan ang malaking factor na natatalo tayo because of our emotion. Kasi minsan, profit na, naging bato pa. Di ba? So, sa bot po, ang kagandahan, ang advantage ng bot is live data. Ibig sabihin, nakaabang siya kung ilang percentage yung inaakit ng market, ilang percentage yung binababa. Kaya sa mga subscribers dito, makikita mo doon may bilang ng percentage na negative yung negative percent, may positive percent, no? Nakikita ng bot kung ano nangyayari sa market. So, every milliseconds yan, nakaabang po ang bot. And no emotion. Kasi robot naman yan eh. Kung ano yung nakaset sa bot, gagawin niya po yun. Okay? And quantitative trading parameters. So, mayroon tayong instruction na isineset up sa bot. Hindi totally default ang system ng robot. Kaya pansin nyo, may mga nagtatanong, Sir, ilan ba yung per day na pwedeng kitain sa robot? Hindi ko alam. Okay? Bakit? Nakadepende yan sa galaw ng market at nakadepende rin po sa puhunan natin. Wala pong pwedeng magsabi sa inyo ng fixed na income. Ito lang po ang tandaan ninyo. Wala pong pwedeng magsabi sa inyo ng fixed na income. Kaya nga pag tinanong nyo kami, wala kaming pwedeng sabihin na fixed na income kasi nakadepende sa puhunan mo. Magkano ba puhunan mo? Okay? Ano ba ngayon yung market? Ano ba yung galaw ng market? So dun kasi nakabase sa real-time trading ang ginagawa ng robot. Hindi po yung meron mag-o-offer sa inyo. Nakita ko sa post, no?
Sabi niya, maglabas ka ng 50,000 kasi after a week, sabi niya, babalik ko sa iyo 100,000. Iti-trade ko. Ba, ang lupit, no? What if, no? What if ang nangyari on that week, pinangakuan mo, nagbigay siya ng 50,000, pinangakuan mo, and then yung market biglang nag-dump, bumaba. Nag-trade ka, no? Anong mangyayari ngayon? Anong ibabayad mo sa tao? So yun po yung sinasabi ko na hindi pwedeng mangako yung kahit na sino, kahit professional trader man yan, hindi niya po kontrolado yung market at wala pong kahit sino na nakakakontrol sa market. Ang market po kalaban natin. Okay? So kaya mag-ingat kayo sa mga nag-o-offer sa inyo ng mga fixed na income. Pag ganun, takbuhan nyo na. I-block nyo na yun, mga ganun. 'Di ba? Para hindi kayo ma-scam. Huwag kayong padadala, no? Unang-una pa lang sinabi na natin kanina yan, no? Sa unang-una pa lang pinalalahanan na namin kayo. Okay? Yan. So tuloy natin siya. Kaya dito po sa bot natin, whatever po yung nagagawa niya per day, base sa puhunan natin, yun yung magiging profit mo. Okay? Maliwanag po ba? Ayan. So yung bot natin, assuming ang desired na profit mo, gusto mong kumita ng 20%. Gusto mong kumita ng 20%, ang gagawin mo kung magte-trade ka manually, ganito. Let's say, nag-buy ka dito. Ang market, merong fluctuation yan, guys. Okay? Merong fluctuation yan. No? For example, ganyan, no? So, ang mangyayari, aantayin mo na umakyat yung market ng 20% para ka kumita ng 20%. Pag inabot man yan ng weeks, taon, or months, basta 20%, ganun ang gagawin natin, no? Para kumita tayo. Ang robot po, ang ginagawa niya, pagsensya na po kayo sa drawing ko. For example lang, no? Okay? So, nag-buy siya rito. 'Di ba? Ang gagawin po ng robot, okay? Lahat na maliliit, sabi dito, 1% of 20 times na 1%. So, para ka kumita ng 20%, ang gagawin ng robot, maliliit dito na 1% na makikita niya, iti-take profit niya na yan. Magsisell na siya dyan. Ibig sabihin, pag may nakikita siyang pagtaas na 1%, pwede na siyang mag-sell doon. Okay? Isi-secure niya na yung profit na 1%, at least 1%. So, ibig sabihin, sabihin natin sa loob ng isang araw or sa isang buwan, sa loob ng isang buwan, naka-20 na 1% siya. 20% din po yun pag inad natin. Okay? So, ganun po, kumbaga, hindi na kailangan antayin ng robot na umakyat pa ng 20% yung market. Kasi ang galaw ng market, hindi naman lagi pataas eh. Okay? Mas marami yung galaw ng market na fluctuate lang siya. 'Di ba? Mas marami nga yung pababa kaysa sa pataas eh. Nakapansin nyo? Okay? So kaya ang bot natin, ang ginagawa, minamaximize niya yung pag-akyat ng market. Okay. So tuloy natin. I hope nasusundan natin, no? So 24/7, 365 days na magtatrabaho sa atin yung robot, super intelligent at walang emotion. So, ang ginagawa ng bot, ganito, start siya ng trading, gagawin niya, antayin niya yung 1.3%. Ito yung default na setup, no? Default na setup to. So, mag-aantay siya ng 1.3% pag umakyat yung market. Pag nakikita niya na bumaba yung market ng 0.3%, iti-take profit niya na yon. So, makikita ka na 1%. Depende kung magkano yung puhunan mo, yung nakaposisyon na puhunan mo. Okay? Sir, 1.3% lang po ba talaga ang ano ng bot, no? What if umakyat? So pag umaakyat naman yung market, let's say umabot for example sa 10%, ang gagawin po ng robot natin diyan, i-maximize niya yan. Hangga't hindi pa na nakikita na bumababa, okay? Tsaka lang siya magse-sell kapag nakikita niya ng okay, bumaba na ng 0.3. Okay, from 10% bumaba ng 0.3, isi-secure niya na yung profit na 9.7% bago pa tuluyang bumaba ng bumaba. Okay, so kailan ulit siya bibili? Bibili ulit siya kapag ang market nakita niyang
bumabalik sa 0.5%, na-hit yung 0.5% na pag-akyat na konti, tsaka ulit siya mag-o-open ng position or bibili. Yan. So, cycle lang po. Kaya pansin nyo po dito, ang robot natin, hindi nagsisell ng loss. Pansin nyo yan. Kahit sa mga subscribers natin, hindi yan magsisell kapag ang market pababa. Kasi bakit? Talo ka pag sisell nyo yan. Kasi, ang setup ng robot, pansin nyo, tayo, minsan nag-aalala tayo ng robot natin pababa. Bakit hindi siya nagsisell? Okay? Ngayon, ang nagde-decide na nun sa atin, yung emotion natin. Aba, hindi nagsisell yung bot eh. So kapag manually, kapag pala nangyari sa yun, manually, kapag bumababa yung market, isinel mo, edi mali na yun, no? Buy high, sell low ka na ngayon, di ba? So doon ka natatalo. Okay? So kaya naman yung robot natin, hindi nagsisell yan. Unless, in-override mo, ikaw mismo yung nag-sell. Okay? So ganun po ka, ganda, effective yung bot natin. Kaya, ang bot, hindi mo na kailangan pakialaman yan. Pag nakaset na yan, hayaan mo na siya mag-trade. Unless kung gusto mong baguhin yung setup or magdagdag ka ng capital, di ba? Yun na lang ang gagawin mo eh. Di ba? Pero hanggat nagtitrade yung bot natin, wag nating pakialaman siya. Kasi naka-set up na po yan, no? Kaya nga artificial intelligence, siya na po bahala mag-buy and sell. Mag-relax ka na lang diyan. Yun, no? So yun po ang kagandahan sa bot natin. Pansin nyo, ganyan po yung ginagawa ng bot natin. Ito po actual po ito. Okay? Nakikita nyo po yung mga candle, di ba? Candle po kasi ang tawag dyan eh. Sa mga bawat guhit-guhit na nakikita natin, may pula, may green. Pag sinabing green, paakyat. Pag pula, bumababa, di ba? Pansin nyo dito, dahil bumababa yung market, nakikita niya, nagbabay siya. Di ba? Pag umaakyat, nakikita mo, nagsisell ngayon siya. Tinitake advantage niya yung mga konting pag-akyat lang. Di ba? Yun ang kagandahan sa bot natin. Okay? So, let's continue. So ito po yung mga profit na example na kinikita po ng mga subscribers natin. Ito, may isang araw siya, kumita siya ng $900. Kulang-kulang 45,000 yan. Grabe, ano? Anong trabaho or negosyong gagawin mo, di ba? Kumita ka ng ganyan, wala siyang ginawa dito. Robot po ang nag-trade nito. Robot po ang nag-trade nito. 45,000 in that day. Sa araw lang na yan. Next is 225 $225, $285, 279, 'di ba? Ang lalaki. Kasi ang puhunan din niya malaki. Okay? Hindi ito $100 lang ang puhunan ha. Malaki ang puhunan nito, guys, no? Kaya ganito yung kinikita. Okay? Kasabi natin nakabase sa puhunan natin. Okay? So, mayroon din namang iba na kumikita ng 61, $65, 120, 24. So depende. No, kasi iba rin ng puhunan nito. Ito rin no, 39, 49 no. Kumbaga parang hindi siya bumababa ng 30 to 40, 30 to 40 dollar per day. Parang sa peso mga sabihin natin nasa 1.5 pataas, no? Yung kinikita nitong tao na to. Oh, so nakadepende din sa puhunan natin at sa galaw din ng market. Kaya pansin nyo, everyday, iba-iba yung kita. Hindi siya consistent na kung $900, $900 sa buong araw. Kasi nakabase rin siya sa galaw ng market. Okay? Yan. So, kumbaga, para ka ring may professional trader na binabayaran. Parang ganun siya. No? Meron kang empleyado na professional trader. Kaya lang, ang kaibahan lang nito, kaya niyang mag-trade ng 24/7, 365 day, walang tulugan, walang kain-kain, walang ligo-ligo, di ba? Walang emosyon. Yun ang advantage mo, di ba? Okay, so tuloy natin. Yan. So, pinapakita lang natin dito, hindi natin pinagmamayabang yung mga income-income dito. Pinapakita natin kung gaano ka-effective yung bot natin. Okay? Yan. So, yan mga ibang examples. So, ito, isa sa mga examples natin na malaki talaga din ang puhunan niya. Ang puhunan nitong tao na to, kumikita siya ng 66,000, 45,000, 67,000, 139,000 pesos a day, di ba? So, iba-iba rin. Okay? In 6 days,
total lang kinita niya is 489,550 pesos. Meaning, yung pera niya, pinatrade niya sa robot, halos kumita ng 1/4, no? Kulang-kulang 500,000 yung kinita niya. Alam mo yung puhunan niya rito. Okay? Ang puhunan nitong tao nito is 2 million. Di ba? Yan. So, malaki. So, kung may 2 million ka, good for you, di ba? Yan. So, yan ang pwedeng kitain, no? Potential, no? Kasi nangyari sa kanya eh. So, kung ikaw, let's say for example, may 2 million ka ngayon, pero hindi mo pa nakilala ang Royal Q. Let's say yung 2 million mo, naisip mo na ipagtatayo mo ng negosyo. Siyempre, kung magtatayo ka ng negosyo, let's say coffee shop, bibili mo yan ng mga gamit, magbabayad ka ng tao, magbabayad ka ng pwesto. Yung 2 million mo, hindi na siya pera. Para mabawi mo yun, kailangan mong kitain yun. Tama ba? Okay? Kailangan mong kitain. And hindi mo siya makikita or hindi mo siya kikitain sa loob lang ng isang taon. Yung 2 million na yun, hindi. Kasi kailangan mo pa mag-ROI eh. Okay? 3 to 5 years, pwede. Pero isang taon, alanganin pa yun, di ba? Ngayon, compare natin dito. Nilagay niya yung 2 million niya. Ang nangyari, kumita ng 489,550. Ang tanong doon, yung 2 million niya nawala ba? Naging produkto ba yung 2 million niya? Hindi, pera pa rin eh. So yung 2 million, pwede mo pa rin kunin yun as good as cash pa rin siya. Okay? Plus, meron ka pang neto or kita na 489,000 na malinis. So yun po ang advantage na pinapakita natin dito. Okay? Yan. So example lang natin yun. So ang may-ari yata nito, businessman din. So dahil nga may pera, ginawa niya, pina-trade niya sa bot, di ba? Natuwa ngayon siya, nag-post siya ngayon sa social media, di ba? Pero hindi natin papangalanan for their own security. Ayan, so right now kung nakita mo na or kagandahan ng Royal Q, so pwede ka na mag-start, no? Ang subscription natin sa isang taon is 120. Actually before, hindi lang namin siya naabutan, pero dati po ang subscription niyan $100 lang. Right now, 120. Hindi natin alam, baka magtaas sa mga susunod na taon or susunod na buwan, di ba? So, mas maganda kung makapagsimula ka na ngayon. Kasi ang dami ng user ngayon, no? Ngayon, ang user natin is almost nasa 2 million plus na rin. 200 countries, never on leave ang robot natin, doesn't fall sick, doesn't need to eat and rest, doesn't need to go to toilet, doesn't sleep, and always working 24/7. Okay? So, meron lang din na gas fee na kailangan nating i-prepare. Normal ang gas fee kasi, ah, normal yan pag nagte-trade ka. Sa trading po, kakambal na yung gas. Okay? So, kaya may gas fee. Alright. So, pwede nyo kasing sabihin, Sir, wala naman akong ganong kalaking pera. Wala naman akong pagkukuhaan ng 2 million, 500,000 na ganong kalaki or 100,000 na pera agad na pwede kong ipatrade sa robot. Meron bang ano dyan na other way na pwede akong kumita na kahit di naman galing sa bulsa ko yung pang-trade ko pa. Kahit magsimula lang ako ng subscription, meron bang ways dyan? Yes, kaya nga nagkaroon tayo ng subscription business. Kasi magiging unfair yung Royal Q kung para lang sa may mga pera. Nagigets nyo po? Magiging unfair yung Royal Q kasi sa ayaw natin sa hindi, tanggapin na natin, no? Pag malaki ang puhunan mo, chances mo yon talagang malalaki ang kita mo. 'Di ba? Paano naman kung sakto lang talaga yung papuhunan nila? Ganito lang kayang simulan, limited lang yung talagang income na pwedeng simulan. Ano yung ways doon para makasabay tayo? Okay? So we are now in subscription business. So ang gagawin muna natin yung negosyo. Okay? Itong subscription business para ang mangyari, hindi na manggaling sa bulsa mo yung ilalagay mo pa doon sa trading. So, paano nangyayari yon? So, ang subscription business, kasi ang Royal Q ang business rin niya is subscription. Okay? Pwede naman kasing gawin ng Royal Q yan na hindi niya na i-share yung profit or yung kita sa subscription sa mga user. Pwede naman yun. Kaya lang,
para maging fair po sa lahat at makasabay naman lahat, no? Yung limited lang talaga yung resources is binigay na po ng Royal Q sa atin yung advantage na kahit naman na konti lang yung pang-capital mo or subscription lang talaga ang kaya mo, ay may chance ka rin kumita dito using subscription business. So, ang subscription business po, ang business model na yan ay ginagamit ng Netflix, Prime Video, HBO, YouTube, Disney, TV Plus, no? Ang pinakasikat o trending ngayon na negosyo ay subscription business sa panahon natin ngayon. Iyan ang trending kahit saan po kayong tumingin, no? Pinaka-trending na negosyo, subscription business. Okay? So bakit po subscription business? Ayan, yan ang negosyo ni Globe, Sun, Smart, Sky Cable, Viva Max at Signal. Subscription. Para magamit mo yung serbisyo nila, kailangan mag-subscribe ka, magbayad ka, 'di ba? Sa Smart para magkaroon ka ng Wi-Fi or sa PLDT, magbayad ka muna, 'di ba? 'Yun. So para magamit mo yung service. So right now, pag-usapan natin si Netflix. Si Netflix po, ang user niya or subscriber niya ay umabot na ng 203.7 million. So sabihin na lang natin sa 2.37 million na 'yon, ang binabayad nila per month is $10 or sabihin natin 500 pesos. Okay? So magkano ang kinikita ng Netflix sa loob ng isang buwan? Ayan o. Ang kinikita ng Netflix sa loob ng isang buwan po, merong 2 billion sa loob ng isang buwan, $2 billion or sa peso, 116 billion pesos sa loob ng isang buwan. Alam mo ang advantage ng subscription business compare sa traditional business. Alam mo ang advantage ng subscription business? Number one, okay? Why subscription business ang magandang negosyo ngayon? Number one, no shipping cost. Okay? Sa mga negosyante ngayon, sa mga nag-business ngayon ng mayroong product na tangibles, na hahawakan, kailangan mo i-ship yan. Siyempre, costing din yung pag-ship, no? Yung shipping cost, babayaran mo yun. Okay? Minsan, kailangan mo sagutin yun, di ba? Yun. Ang number two, no selling of tangible products. Ibig sabihin, wala kang ibibenta na may expire, masisira, okay? Mabubulok, walang ganun, no? Gives you a lifetime passive income. Kasi nga, pag tuloy-tuloy na nagsasubscribe, tuloy-tuloy na, let's say, yung mga tao na nashiran mo ng Royal Q na nakalink sa'yo, is kumikita rin sila. So, nagkakaroon ka ng commissions din, di ba? Stable income unlike selling of tangible products. Worldwide po yung market kasi wala namang boundaries kahit sa ang part ng mundo. Pansin mo dito sa Zoom natin, iba't ibang parte ng bansa, iba't ibang bansa, kayang-kaya mong mag-expand ng business mo. May mga kasama tayong taga Hong Kong, Saudi Arabia, sabay-sabay US ngayon na nakikinig right now na na-reach out lang natin using technology, using social media, using internet, 'di ba? Okay, right now naging business partners na natin sila. So ganoon lang po mag-expand, 'di ba? Eh kung may product or may tangible product, ang hirap kasi nga kailangan mo pang i-ship 'yan. Okay? So not affected by lockdown, minimal yung overhead expenses, wala kang babayarang rentals and salaries, etc. Yan. So, ang Royal Q po, right now is 2 million plus, 140 million na po ang kinikita or kinita total profit ng mga taong nag-trade sa Royal Q. Since 2021, ang total na income na ng mga nag-trade is $140 million. Biruin mo yun. Meron na po tayong track record. Hindi po ito bago. Kaya nga, meron tayong kasama dito, no? Sabi niya, dati na akong na-invite yan eh. Dati na akong siniran yan. Kaya lang, kumbaga, ngayon lang siya na-open dahil nakita niya na tumagal yung Royal Q. May mga kasabayan kasi before yan eh. Okay, ang natira na lang Royal Q. Kasi ito lang talaga ang legit na AI sa crypto. Okay?
So, 140 million. Right now, ang pinaka-update natin is 150 million na po. Lalo na nung umakyat yung market. Okay? So, Royal Q, welcome to the future. So, paano ba naman tayo kikita dito sa subscription business? Ano yung kitaan dito, sir? Coach, no? So, excited ka na bang malaman ng kitaan? Please type 2. Kung nandyan pa kayo, pakigalaw ng 2. Ayan. Okay. Okay, thank you so much po. Ayan. Pakigalaw ng 2, baka hindi na gumagana yung mga number 2 ninyo. Okay, thank you so much po sa inyo. Ayan, no? Tuloy natin. So, eto na po yung kitaan. Alam ko naman na excited na kayo eh. Sir, ano bang kitaan dyan? Yan ang inaabangan namin kanina pa eh. Dami mong sinabi. Okay, tutuloy natin. Okay. So dito, pag nag-subscribe po kayo, agad-agad meron kayong rank. Ang rank ninyo is VIP 1. Sa VIP 1 po, ang privilege natin dyan is kapag po nag-refer kayo ng tao or nag-share kayo ng link nyo sa ibang tao, kasi may link kayo ng sarili, share nyo sa social media, sa messenger niya, o kung saan man, di ba? Ngayon, pag itong tao na to nag-subscribe, for example, meron kang kikitain na unlimited $30. Yes, unlimited $30. Okay? Ang kagandahan po nun, dahil nga ang kinikita mo is $30 sa every time na tao na nagsasubscribe under your organization, under your link, makaapat ka lang po na tao, halimbawa sa loob ng isang buwan, nakaapat ka na tao na nag-subscribe under your link, pwede ka nang kumita ng 120. Yung 120 na yon, kumbaga, bawi mo na yung pinuhunan mo sa subscription. Nakuha natin, wala nang risk kasi bawi mo na yung puhunan mo eh. Asan dun yung risk? 'Di ba? Yun lang naman kasi yung binayaran mo yung subscription. Yung capital mo naman sa pagtitrade, nasa iyo naman yan, no? Anytime naman pwede mo naman makuha yon. Okay? So yun ang kagandahan sa atin, no? So, bukod pa po doon, kasi nga, itong mga tao na to, may pinapatrade din sa robot nila. Okay? Nag-earn sila sa trading profit. Ngayon, meron din pumapasok sa yung 20% of their gas fee. So, ibig sabihin, kung araw-araw nag-earn yung robot nila, so meron din papasok sa iyo na 20% of their gas fee. So, yun po yung advantage kapag po gagawin natin yung subscription. So, VIP 1 po yun. Okay? So, sa VIP 2 po, let's say for example, nakapag-share ka sa tatlong tao. And then, ang nangyari, tumigil ka na. Let's say, wala na. Baka, ang ginawa, etong tatlo na to, nag-share din sila sa mga kakilala nila. Umabot kayo ngayon, under your organization, total of 20, no? 3 referrals na direct sa'yo, plus yung 17 na kahit hindi mo nakakilala siguro yan, no? Umabot kayo ng 20, mapopromote ka po sa B2 or VIP 2. Okay? Pag na-promote ka sa VIP 2, ano yung rewards natin? Okay, magkakaroon ka po ng reward dyan. Every time po na ikaw po ang mag-share or mag-share ka ulit ng link mo directly o mag-refer ka ulit ng ibang tao, meron kang kikitain na $40. Sa peso yan, nasa 2,200 kung ngayon ang palitan. Goods or very goods? Di ba? Wala po tayo yung mga pairing. Wala po tayo yung mga ganun. Okay? Kasi affiliate marketing po yung ginagawa natin. So kapag ginawa mo yung affiliate marketing, may rewards kang matatanggap. Plus, meron ka pang 30%, no? Etong mga tao na to, okay? May tinitrade yan, di ba? Under your organization. So may kinikita ka pang 30% of their gas fee. Okay? Kumbaga, hindi ka lang kikita sa referrals. For example naman po, halimbawa, yung shineran ko na si D, itong tao na to, na direct sa akin, nakalink. Nag-share ng link niya sa ibang tao. Let's say si E, no? Shineran niya. Si Erica, no? Ngayon si Erica nag-subscribe, nagpa-trade din sa robot niya. Okay? May kikitain tong si D. Siyempre kikita siya kasi siya directly nag-invite dito or nag-share ng link niya. Okay? Ang tanong diyan, dahil VIP to ka na, sir, meron pa bang kikitain diyan? Yes. Dahil mukha kang pera, meron kang $10. Okay? Ayan, no?
So ibig sabihin, kapag nag-share ka ng yung mga tao under your organization, pag VIP2 ka na, ang privilege nun, kapag sila naman yung nag-share, meron kang $10 na marireceive. Okay, that is 560 pesos. So minimum na po yun na sahod ng 8 hours na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Minimum wage earner yata, no? Mga parang provincial rate, parang ganun, 'di ba? 8 hours na yun na trabaho, no? Ang kagandahan dito sa sistema ng Royal Q, yung pala kapag nag-share yung ibang tao or under your organization, meron ka pang kikitain. Okay? Bukod doon, yung tinitrade nila, meron ka ring kikitain doon, no? Yan. So yun po ang example natin. And kapag po gusto mo pong ma-promote pa sa B3, okay? Ang kailangan mo lang is 5 referral na direct po sa link mo. Kumbaga, itong mga tao na to, ikaw mismo yung nag-share ng link. Ngayon, nag-subscribe sila. Tapos, dapat 3 doon, ma-promote sila sa VIP2. Ibig sabihin, dapat itong mga tao na subscribe under your link, tumaas yung rank nila sa VIP2 din. Para ma-promote ka sa VIP3. Total of 100 sa organization mo. Alright, so ano naman ang benefit niyan, sir, pag VIP3 na ako? Ang benefit po ng VIP3, once po na ikaw directly mag-share ng link sa ibang tao, meron kang $50. Sa peso po, that is 2.7 isang tao lang. Okay? 2.7. Kumbaga, kung iisipin mo, parang 4 o 5 araw na trabaho mo, ordinaryong job, yung 2.7, di ba? Sa minimum wage earner, di ba? So, 5 araw na yun or 4 na araw, di ba? Okay? So, meron ka pang kikitain kasi din dyan na $20 doon sa mga tao, halimbawa, yung mga tao under your organization, nag-share ng link nila. Okay? Ngayon, may nag-subscribe, for example, sa loob ng isang buwan, total, nag-share sila sa 20 na tao. So, sa 20 na tao, meron kang, bawat isa doon, meron kang $20. So, that is $400. So, yung $400, that is 20,000 kung sa 50 na palitan. Pero right now, ang palitan is nasa 56. So, more or less, nasa 22,000 yan ang pwede mong kitain. Di ba? Additional income na yon. So, yon yung kinikita mo, pwede mong ipangdagdag sa pang-trade mo o kaya pwede mo ring withdrawin. Nasa sayo na yon. Okay? Plus, meron ka pang 40% sa lahat po ng mga tinitrade nila, ng mga robot nila. Okay? Sa profit po nila. Okay? So, hindi ko na masyadong explain po yung B4, B5, B6. May training tayo para dyan. Okay? Kasi, kung i-explain ko pa to, abutin tayo ng 1 hour pa and 3 days. Gusto nyo ba yon? Ayan. So, dito na lang tayo, no? Tuloy na lang natin. So, eto example to, okay? Dito makikita mo na nag-start lang siyang kumita ng $30 dito, itong tao na to. Kumbaga, nag-share siya, VIP1 pa lang siya, nag-share sa kakilala niya. So, nag-subscribe naman. So, kumita siya ng $30. Next day, kumita lang siya ng, ito yung 20% niya sa gas fee, no? Kaya 0.0. So, next day, kumita siya ng $90 kasi nakapag-share sa 3 tao, nag-subscribe sa kanya. Tapos, next day, ito yung $20 niya doon sa 4 na nag-subscribe na sa kanya. So, fast forward tayo. Ito ay April, no? April 2021. Ito ay October 2021. So, ang kinikita na niya is 1,400, 1,600, 1,200. So, hindi na po siya bumababa ng 50K a day. Okay? Hindi na siya bumababa ng 50K a day dito. So, yun ang kagandahan, no? So, ang income po natin is unlimited siya. Wala siyang limit, no? Okay, wala yung mga tinatawag nating sa ibang opportunity na ano, basta may mga term po yun na okay, na may limit siya, no? So dito wala pong limit. Yan. Okay? So tuloy natin.
Ayan. So ito po yung mga potential income once po na po promote ka ng rank. Sa VIP 2, ang potential income mo per day is $20. VIP 3 naman po, ang potential income mo is $50 pataas. Sa B4 po, $300 pataas, no? B5, $2,000 pataas. B6 po is $5,000 pataas. No, yun po yung potential income dito kapag ginawa mo yung subscription business. So tuloy natin siya. So ito po, baka sabihin nyo, sir, baka kailangan namin mag-invite na napakaraming tao. So kwento natin to, itong testimony na to, no? So ang ginawa niya, nag-invite lang siya ng 28 na tao. 28. Ngayon, sa 28 na yon, 18 po yung nag-activate. Meaning ito yung mga sumali. Yung 10, ito yung mga nag-download lang ng Royal Queue sa link niya, 'di ba? So ito yung mga tao na sige, try ko lang mag-download, no? Ito yung mga tao nagsabi na pag-iisipan ko muna, pag-aaralan ko muna. Yung 10 na to. Kasi may ganun naman talaga, 'di ba? So yung 18 nag-decide kaagad, no? So ang nangyari, nag-duplicate 'yan into 16,689, no? Yung tao niya. Pero originally, ang in-invite lang niya talaga is 28. 10 yung hindi sumali, 18 yung sumali. Okay? So, anong nangyari dito sa account ng tao? Anong nangyari? So, ang nangyari po dito sa account niya, yan, ito yung kinikita niya. Okay? Kumikita siya ng 11,600, 11,400, 12,467, 11,546 sa isang per day po yan. So, hindi siya bumababa ng 550 pesos, 550K pesos per day. Or 15M isang buwan. Tama, 15M isang buwan. Okay? Yun yung testimonials niya. So, hindi ibig sabihin na kailangan mo mag-invite ng sobrang dami. Di ba? So, katulad nyo na nangyari, di ba? Sa kanya. Okay? So, yun po yung income ng rank na B6. Ito pong rank niya kasi, umabot na siya ng VIP 6. No? Naging VIP 6 na po siya dito. Okay? So, tuloy po natin. Alright. So, yan po yung mga testimonials natin na nangyari na dito sa Royal Q since 2021 pa. So, pinapakita natin na in a span of 2021 hanggang ngayong 2024, nandito pa rin yung Royal Q na tuloy-tuloy pa rin siya. Lalo pa pong dumami yung mga subscribers natin. Lalo na po ngayong panahon na to. Okay? So, all in all po, ang kinita nitong tao is umabot po ng 38.9 million pesos. No? So yun po yung kagandahan na ginawa niya yung subscription business. Hindi lang siya nag-focus lang din sa trading, okay? Kasi gusto niya mas mapalaki pa yung capital or kikitain niya. Kasi ang goal niya is to have a time and financial freedom. Alright? So meron din siyang araw na kumikita siya ng 65,475. Dito po, pumapalo ng almost nasa 3.5 million. Galing po yan sa profit sharing. Kasi sa loob ng isang buwan, pag ikaw ay B6 na, meron pong profit sharing yan. Ibig sabihin, yung sales, kabuang sales ng Royal Q sa loob ng isang buwan, pagtototal po yan at paghahati-hatian ng mga BIP 6. Kaya mapapansin mo rito, ang laki ng kinikita niya because meron siyang profit sharing. So umabot ng 3.2 million pesos yung isang araw niya dito. Okay, next month, makaka-receive ulit siya ng ganun. Every first day of the month po. Okay? Yun po ang advantage dito sa subscription business. Sabi nga niya, today is a great day. I just make my first million. This is a great achievement in my life. I like not believing in a short time in my life has changed 360 degrees. May my success inspires you all. No? So, yun po yung naging testimonials ng tao na yun. Okay? Yan. So baka sabihin nyo, sir, baka yun siya lang yung kumikita ng ganun. Ayan po. Ito po yung mga example ngayon, no? Updated yan. 2024. Itong tao na to kumikita ng more or less nasa $350 per day or sabihin natin nasa kulang-kulang 20K, no, sa isang araw. Yan. Ito naman is 100. Sabihin natin nasa ang average income niya is maabot ng 120 to 140 a day.
7K pesos din. No? 7,000 pesos added. Ito pa isa, di ba? So, yun po yung kagandahan na subscription business. Yan. So, kung ready ka na at decided ka na magsimula dito sa Royal Q, okay? Ang kailangan mong i-prepare is number one, activation ng Royal Q. So, that is 120. Ibig sabihin, bayad mo sa subscription. Pangalawa, yung $20, that is gas fee. Yung gas fee po na yan, kapag po nagsisell yung robot, dyan po binabawas, no? Yung gas fee. Parang, kumbaga, sa normal na, na investment, parang yan, transfer fee, mga ganyan, no? Suggested initial trading capital natin is $100. Pwedeng mas mataas dyan. Okay? Pero ang sinasuggest natin, at least $100 naman. Para medyo makita mo naman yung galaw ng bot, no? Kasi kung maliit, syempre, maliit din naman ang kikitain mo. Okay? Transfer fee, hobby to Royal Q, may $1 kasi. Pag nag-transfer ka from your HTX to Royal Q, may $1 kasi yan na transfer fee. So, sinama na natin, that's all in all 241. So, more or less, nasa 14K ngayong panahon na to. So, kung wala kang 14K at meron ka lang 7K, so okay na yan. Pwede ka na mag-start, no? Mag-start ka muna sa subscription. Bakit? Ang gawin mo, ito lang muna, subscription. Ngayon, mag-refer ka ng apat. Bakit? Kasi pwede kang kumita ng $30 sa isang tao. Gawin mo, ipa-attend mo sa Zoom. Eh sir, hindi naman ako marunong mag-explain. Invite mo sa Zoom. Kami magpe-present. Di ba? So, ganun lang. So, let's say na nakapagpa-subscribe ka ng apat. So, meron kang 120. Okay? So, yung 120, ilagay mo sa gas fee yung 20, and yung another 100, ilagay mo rito sa initial trading capital mo. Meron ka na pang trade. Sabi nga, kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ganun lang naman yan eh. Kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, marami pong paraan. Maraming ways. Okay? There is always 1,000 ways to dress a chicken. Di ba? Sabi nga. Alright? So, tuloy natin. So, yan po yung total na ipiprepare natin. So, pag ready ka na, you can message your sponsor. Okay? At may mga training din tayo, pwede kang umattend, no? So, kumbaga, dito, hindi lang namin kayo i-guide sa pagsiset up. May mga trainings din dito. I-invite din namin kayo sa mga trainings and webinars para po mas lumalim po yung idea natin. Kasi may mga binibigay kaming mga trainings dito na magagamit nyo rin. Hindi lang naman dito sa business na to, kundi sa mga buhay-buhay natin, di ba? So, yun. So, kagandahan nun, may mga free trainings tayong ino-offer. Okay? Ayan. So, ang gagawin mo, message the person who invited you here sa Zoom. Pasalamatan mo kasi itong business na to or itong opportunity na i-share sa'yo, ito ang isa sa pinakamagandang opportunity sa panahon natin ngayon. Lalo na sa mundo ng crypto. Okay? So ito po, advantage mo na to kung meron kang AI, meron kang Royal Q, advantage mo na to kung nasa crypto space ka. Okay? Message mo yung tao, pasalamatan mo. Okay? And kunin mo yung link niya. Kunin mo yung link, mag-registered ka doon. HTX at sa Royal Q or kung ano man na exchanger ang available sa'yo. Okay? Yan. So, meron tayong Team Eternal support system, meron tayong free training, sabi nga natin. Meron tayong affiliate and trading orientation. Sa lahat po ng mga bago, let's say bago ka, kailangan maka-attend ka dito sa affiliate and trading orientation. It's a must na training po. Is a must, no? Kailangan mo ma-attend dito. So, hindi pwedeng hindi ka attend. Bakit po? Kailangan ma-orient ka muna para malaman mo kung paano gagawin or what's next, di ba? Pag nag-subscribe ka na. Okay? Kasi pag nag-subscribe ka, tapos na, anong next? Nandito yon ini-explain sa affiliate and trading orientation natin. Plus, meron tayong concept of Royal Q, no? May mga training tayong ganyan. How to build the community of traders. Kasi pag naka-build ka ng community of traders and affiliate marketers, okay? Mas malaki ang pwede mong ma-achieve na income. How to achieve the higher rank, no? Mga trainings tayo na ganyan. And how to earn big through subscription business.
Yan po yung mga pinoprovide nating mga trainings for us to support our subscribers and leaders na talagang gagawin po yung Royal Q. Alright, so ito po yung mga pioneers natin. First event natin to na nangyari dito sa Mandaluyong, sa Manila, no? Nagsama-sama po tayo dito. And yan po yung mga V2. Kung ano na po to kumbaga may mga nadagdag na dito. Yung mga, ito kasi ginagawa natin, meron tayong V2 day. So lahat ng V2, nagsama-sama, kakain, ganyan, no? Meron po tayong ganyang event. And, yan, so minsan pupunta rin tayo ng ibang bansa. Bibisita tayo sa group natin sa Hong Kong, ganyan, no? Malaysia, no? So para i-meet din sila. Ayan, so Royal Q Philippines dito sa Manila, ito po yung team natin. Yan, yung mga mukha, makikita niyo yan sa Zoom. Ayan, yung mga coaches natin, no? Ayan, no? Ito na yung mga, minsan yung mga event natin, no? Na ginaganap every, ano po yan, no? Ito po yung event na to, nangyari po to sa Malaysia. Pumunta po kami sa Malaysia, umattend po kami ng event sa Malaysia, ng Royal Q. No? Training po yan. Ayan, no? Dito naman, nagkaroon tayo ng event. Inimbitahan natin si Sir Rupert, yung mentor natin from Malaysia, na nag-gathered tayo ng mga subscribers, mga leaders natin dito sa community natin, no? Almost nasa 50 din, no? 50 plus din yung umattend sa ating event na to, no? Ginanap to sa Mandaluyong dito sa events place natin sa Mandaluyong. Okay? Ayan, no? Ang tema natin diyan is Road to B6. Ayan, no? Bigyan pa tayo diyan ng mga Bitcoin. May tigis sa isang Bitcoin tayo diyan, no? Ayan, no? So, always remember, guys. Tandaan natin, your dreams won't not adjust for you to achieve them. Hindi magmamakaawa ang mga pangarap natin para mag-adjust sila sa atin para makuha natin siya. Walang pakialam yung mga pangarap natin kung malungkot ka ngayon, mahirap ka ngayon, mayaman ka ngayon. Walang pakialam sa atin yun. Okay? Para lang makuha natin yun, it is you who will adjust to achieve your dreams. Tayo pong mag-a-adjust para ma-achieve natin yung mga pangarap natin. Tayo yung gagawa ng paraan. Tayo yung tatrabaho. So this is only our opportunity. Kumbaga, vehicle natin to si Royal Q na kung saan ito yung pwede natin gawin para ma-achieve yung mga pangarap natin. Nakuha natin. Okay? Hindi ibig sabihin na sumali ka sa Royal Q, mayaman ka na kagad. There's also a process, no? May mga trainings na tayo dyan. Alright? So yun lang po. Maraming salamat po sa pag-attend. Siguro mag-open tayo ng Q&A right this moment para sagutin siguro mga tatlong tanong, no? First three questions, sasagot ako ng first three questions. Yan. Sige po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakadalo. And ngayon open na tayo sa questions. Okay? So kung sino pong may tanong, o-open ko rin yung mic if ever na gusto niyo mag unmute ng mic, pwede kayong mag-unmute. Okay? So first three question po. Ayan, please type 1 muna kung nandyan pa kayo. Baka wala na akong kausap, ano? Okay, thank you so much. Meron pa, meron pa. Alright, so naintindihan po ba? Naintindihan naman po ba yung presentation ko? Baka mamaya hindi. Pwede ko namang ulitin eh. Okay. Willing pa ba kayo pag-stay kung uulitin ko? Ayan, thank you so much. Naintindihan naman, no? Malinaw. So sa mga gusto na mag-start, kontakin lang ninyo yung tao nag-invite sa inyo. Gagayad kayo niyan, no? So sa team natin, no, lahat naman meron naman tayo schedules. No? Bukas, announce ko na din habang nag-aantay tayo sa tanong. Meron tayong IBP ulit, ganitong klaseng presentation, no? Bukas 9:30 PM. Sa mga gusto nyong ipa-attend dito, gusto nyong ipa-educate dito, ma-educate sila ng cryptocurrency sa AI, sa Royal Q natin. Invite them, no? Dito sa ating opportunity. Okay? And sa next Tuesday, meron tayong training ng technical, no? Sa mga subscribers na dito,
meron tayong technical training, no? Yung fundamental, technical and fundamental training natin with Coach Miko. And Wednesday, merong tayong offline sa Makati. Okay? So, yun po yung mga schedules natin. And Thursday ulit, meron tayong IBP. So, yun po yung schedules natin for the next week. Okay? So, kung wala na pong question, magpapasalamat na po ako. This is the end of our webinar. Maraming salamat po sa lahat ng naka-attend at nag-spend ng time para makinig at malaman itong napakagandang opportunity na ngayon lang natin nakita, umaga, no? So, sa mga decided na, you can message your sponsors or your counselors para makapag-start na po kayo dito sa ating Royal Queue. And of course, maraming salamat sa ating mga mentors at sa ating mga coaches na walang sawa na nag-guide po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng mga coaches na nandirito ngayon sa ating meeting room. Okay? Yan. So thank you so much and God bless everyone. Magkita-kita po tayo bukas, no? Bukas. Kita-kita tayo bukas, ganitong oras din po sa ating next webinar. So bukas i-announce natin kung sino ang magiging speaker. Pero alam ko, pogi rin magiging speaker bukas. Isa rin sa mga artista. Okay? Ayan. Si Coach Patty po ang speaker, Coach. Alright. Si Nadine Lustre ang magiging speaker bukas. Abangan nyo po bukas yan, ha? Okay. So, thank you so much po sa inyong lahat and God bless everyone. No? Happy, blessed Sunday na po para bukas sa inyo.